Sa ngayon po kasi as we speak, anong pinakahuli pong datos, galing mismo po ito sa NFA at maging sa ating mga rice farmers sa mga kanayunan, ang fresh ngayon, ang bilihan po kasi umaabot na ng 16, 17, 18. And then yung dried at na maayos po ang kalidad ay 27 pesos per kilo. So sa ganito pong halaga mismo ng palay, hango din po sa production cost ng mga 15, ang sabi po ng FFF, challenge ito ngayon. Meron ba ho kayong target? Paano po mapapababa ang presyo ng palay sa farm gate vis-a-vis din po sa kita ng farmers and then itong inyong programang ito na 20 pesos per kilong bigas? Well, I don't agree with the 15 peso na production cost ni FFF, ano. Dahil I just computed it myself recently. Depende yan sa depende yan sa galing nung or productivity nung farmer per hectare. Kung yung gumagamit ng hybrid irrigated and magandang seeds at tamang fertilization yung farmer, ang cost niya is 12 lang. Yung medyo mas inefficient na farmer, 14. Yung umaabot siguro ng 15 peso na cost na farmer, yun talaga medyo inefficient farmer yun, no? Nakikita talaga natin sa DA yun at ang plano talaga is kung makikita niyo yung 2026 budget namin, ifo-focus talaga namin dun sa mga inefficient farming areas ang pondo at teknolohiya para nga ma-upgrade sila para hindi sila mahirapan. Dahil yung iba naman na areas na high productivity at mababa ang cost, we will technically ibabawasan ng pondo yung mga areas na magagaling na Doon tayo doon sa mas hirap at unirrigated pa para nga umangat yung kanilang production at gumaling sila maging farming para hindi sila malugi. Sa presyo naman, of course, nung unang taon ho ng pag-upo ko, ang taas ng benta namin bili namin ng bigas at 27 peso average. Siyempre, walang nagre-reklamo. Akala ko okay lang, di ba? Walang nagre-reklamo. Ngayon na nangyayari to, unfortunately, I have to admit, I'm learning from this year's pangyayari at marami na kami naisip ng mga solusyon katulad ng pagdagdag ng mga truck para ma-pick up namin yung para mabawasan ng trader at kami na mismo pipick up ng mga palay sa farmer na malalayo-layo na walang paraan para dalhin sa amin para mabili namin. Then nakita na namin yung mga butas sa mga walang mga drying areas, no? So yung pondo sa dryers, rice mill, pinadagdagan ko, linipat ko yung pondo mula harvester, ay dinoble ko yung pondo for 2026 for drying systems, no? Sa mga farming areas na walang dryers para mataas ang recovery, mas mataas din ang benta nila ng palay kasi dry na Opo, So opo. mga ganun ho ang gagawin natin.